Hello mga kananay, kamusta? Welcome sa akin channel, Marie's Vlog. Magluluto nga pala ako ngayon ng aming hapunan, guys. Ayan, nag-ready na ako ng tubig para sa ating kawali. Tapos ipiprepare natin yung ingredients. Ayan yung kamatis, sibuyas, at saka luya. So, ayan ang ating ingredients sa ating lulutuin. At ako ay magtitinola nga pala, 'di ba? Ayan, so ihahanda ko muna yan. Yan, nilabalatan ko na yung ating sibuyas. Ayan, so prepare ko muna yung ating mga ingredients. Ayan, nilagay ko na yung ating sibuyas. Tapos ang next naman is ang ating kamatis. Next naman ay yung luya. Ayan, binabalatan ko pa yung luya na yan. Yan naman yung sunod nating ilalagay dyan. After nyan, tatakpan natin siya at pakukuluan. Ayan, kumulo na yung ating tubig. So, ilalagay ko na yung ating isda. Ayan nga pala ay tilapia. So, yung lulutuin natin ngayon is tinolang tilapia. Ayan, nagkikrave kasi ako dyan sa tilapia na yan. Pero hinati ko lang yan, guys, kasi yung kalahati niyan is ipiprito ko dahil yung mga bata gusto nila yung prito. Pero, hindi ko na ngayon nagawa. Pero hinati ko lang siya. Kinabukasan ko na pala yung iprenito, guys, yung tilapia na natira. So, ayan. Hinagyan na natin siya ng asin. Ayan. Tapos takpan lang natin. Antayin ko lang yan kumulo ulit. So, ayan. Habang inaantay ko na maluto yung ating tinolang tilapia, eto, nilipitan ko muna yung table. Lilinisan ko muna siya dyan. Ayan nga pala si Mr. Dumating na siya. Galing yan siyang church. Ayan, kasi nakaganyan yung suot niya. So, relax lang muna siya dyan, no? Cellphone. So, habang ako ay magdiligpit muna ng ating table. Kasi tingnan naman yung table natin. Parang hindi ko na makita kung ano ba yung table na yan. Ano? Lahat na kasi dyan nakatambak. Yung mga gamit o yung mga suklay nandyan na rin. Ayan. So, ayan yung baunan ni Mister. Ligpit ko lang muna siya. Ayan, kumulo na yung ating tinolang tilapia. So, ayan, lagyan ko muna siya ng magic syrup, guys, para pampalasa. Ayan, tapos tikman natin kung okay na yung lasa niya. And then, next nyan is ilalagay ko na yung ating talbos. So, talbos ng kamote nga pala yung ginamit ko, guys, yung kulay red. Mas gusto ko yung sa tinolang tilapia, yung linalagay ay talbos ng kamote. Ayan, yan yung gusto ko sa kanya. Saglit lang yan, guys, hindi yan matatagalin ng pakuluan. Hindi ko na ngayon talagang patukukuluan, guys. Yung apoy niyan is pinatay ko na para maluluto na lang mismo yung talbos sa init, sa sabaw yan. Alam naman natin yun na madali lang maluto yung talbos ng kamote, diba? Kaya yan. So, okay na yan, ready na yan. So, next yan is prepare na tayo ng table para makakain na. Dami ko na kayang gutom nung time na yan. Ayan, magsandok na tayo ng kanin para makakain na tayo, no? Kasi gutom na talaga ako. Gutom na talaga ako, diba? Gutom na kami kasi nung oras na yan, guys. Late na nga yan eh. Siguro mga 8:30 na o magna 9 o'clock na ng gabi yan, time na yan. Kaya nga sabi ni Mr. nagulat siya, hala, ngayon pa lang tayo kakain. Kasi guys, hindi sanay si Mr. kumain ng mga ganong oras. Ang kain ni Mr. pagdating niya galing ng work is mga 5 o'clock. O 5:50 nandito na yan si Mister. So yun na yung time ng kain niya. Hindi na siya kakain nung gabi na yun. Yun na yung last kain niya. Kasi ayaw niya kumakain na late na yung oras ba ng gabi na. Kaya nagulat siya dyan bakit late na daw kaming kakain. Sabi ko nga, diba, na busy nga kami, sabi ko sa kanya. Ayan, pero huwag ka na maraming daldal, kumain ka na lang, no?
Ayan, kompleto kami dyan guys. Sa totoo lang, yung time na yan lang yan kami naging kompletong kumain ng gabi. Kasi nga, sa gabi hindi na namin nakakasama si Mr. kumain. Kasi nga, pagod na siya, nagpapahinga na siya sa kwarto. Yun yung ginagawa niya every day. Kasi nga ayaw niyang kumain na late na. Kasi ang katwiran nga niya, matutulog na rin naman tayo. Wala naman na tayong gagawin. Bakit pa tayo kakain ng late hours tapos magpapakabusog pa tayo, 'di ba? Yun yung ayaw ni Mr. Masyado siyang health conscious, 'di ba? Ganun siya. Kaya ayan, pero sabi ko sa kanya, sige na ngayon lang naman yan. Sabi ko, ngayon ka lang naman ulit namin makakasabay kumain. O, diba? Ayan, so nag-pray muna kami yung time na yan. After nun, ayan, kain na tayo. Ayan, sarap naman yung aking niluto. Nag-crave talaga ako dyan sa tinolang tilapia. Dapat talaga ipiprito ko lang yan pero sabi ko, gusto ko talaga ng tinolang tilapia. Kaya ayan, ako yung nanalo. Siyempre ako yung nanay, ako magluluto, diba? Ayan, so wala naman silang complain. Tuesday na? Okay lang yan? Ang init? Sobrang naman yung electric pan. May pangarap. May pangarap. Inom na ng water punch. Mama. Ha? Ma. Mabuti. Ako, dalawa yung classmate. Si Rolly at si Jenny lang. Okay lang yan. Alam mo anak, every year, maging excited ka kasi magkakaroon ka na naman ng bagong kaibigan. Ganun yun. Yung pagkakaibigan nyo. Kaya kayo inililipat-lipat para may makilala kayong bago. 10 months Kaya huwag kang magiging problema. Huwag mong iisipin lagi na ganito, ganyan. Hindi, kasi binibigyan kayo ng pagkakataon na may makilala kayong bago. Malay mo, makikilala mo pala yung magiging best friend mo. Ganun yun. Huwag laging mag-iisip ng negative. New friend ulit yun. Diba? Swerte mo. Ito yung time na nakakapagkwentuhan kami habang kumakain. Sa tagal kasi namin na hindi nagkakasama kumain ng sabay-sabay. Ayan, so namimiss namin yung chikahan namin na yan. Yung time na yun, yung pinag-uusapan namin dyan is yung pasukan na nila. Magpapasukan na nga, diba? So kasi yan si Sia, namumroblema siya guys. Nalulungkot siya guys kasi nga magkakahiwa-hiwalay na daw silang magka-classmate. Natatakot siya na magkakaroon na naman siya ng ibang mga classmate, ganun. Yun yung mga lagi niyang wino-worried na paulit-ulit niya sa akin sinasabi. So yun na nga yung sinabi ko sa kanya na huwag kang matakot, makakamit ka ng mga bagong friends, ganun, mga bagong mong classmate, yan, baka nga doon mo mamit yung best friend mo. Ginaganon ko na lang siya kasi guys, si Sia is mahina yung loob niya, madali siyang matakot, ganun. Kaya yun yung laging sinasabi ko lagi sa kanya, yan, lagi namin siyang pinapalakas ng loob yan. Kasi yun na naman yung kaya kong gawin sa panahon na yan dahil nga 'di ba, buong araw, hindi lang buong araw, half day yung pasok nila. So yung makakasama niya is mga classmate lang niya, tsaka yung teachers nila, 'di ba? Kaya yun yung laging sinasabi sa kanya, enjoy mo lang yung pasok mo, mag-enjoy ka lang diyan, ma-meet mo yung maka-meet ka ng mga new friends, ganun. Yan yung lagi kong sinasabi sa kanya. Ito yung way na lagi kong sinasabi sa kanya. Kailangan kong i-motivate si Sia. Kasi para hindi siya mawala ng ng confidence sa sarili niya. Kasi guys, masyado siyang tahimik pagdating na nasa klase siya. Pero okay naman yung yung pag-aaral niya. Yun nga lang, hirap siyang makipag-communicate sa ibang mga bata. Nahihirapan siya doon. Wala siyang confident ba na makipag-usap, ganyan. Kasi yung pananalita niya is hindi pa talaga maayos. May pagka-baby talk pa, may time na ganun siya. Kaya pag nandiyan kami, dito kami sa bahay, tinuturuan ko siya. Pag nagsasalita siya, ikinokorek ko yung mga sentence na sinasabi niya. Minsan naaasar siya, parang kasi nahihiya siya. Pero sinasabi ko sa kanya na yung ginagawa ko is para sa iyo yun. Kung ikinokorek ko man yung mga sentence mo, is para yun sa'yo, para magamit mo din yun sa everyday mo na pakikisalamuha sa mga bata. Kasi syempre, di ba, 10 years old na siya, hindi pa ganun kaklaro siyang magsalita. Kasi nga guys, siya,
late yung speech niya. Pina-check ko na yun sa doktor niya dati. Yun nga daw, okay lang daw yun, normal lang daw, ganun. Kaya lagi lang siyang isalamuha sa ibang bata para nakakausap siya ng mga bata, ganun. Yun yung inaano sa amin ng teacher, nung doktor noon dati nung pina-check ko siya. Kaya yan talaga yung kailangan kong ipakita sa kanya. Support. Lagi namin siyang sinusuportahan. Kasi nga, yun yung kailangan niya. Happy na ako. Kasi mag-grow up na si Choy. Ang ganda-ganda. Ayan, tapos na kaming kumain. Kaya magliligpit naman ako para sa mahugasan ko na yung mga plato. Ayan, parang night routine ko naman ito. After ng kain, ligpit. Yan naman trabaho ng mga nanay, diba? Ikaw na nagluto. Ikaw na nag-prepare, ikaw pa maghuhugas. Ganun talaga yun.
Ayan, nakapaghugas na tayo guys. Patutuloyin ko lang yan sila dyan muna. Para bago siya ilagay doon sa lagay ng mga plato natin. Ayan. Ayan siya.